Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin mo syayatin. Tiyatalakay pa rin natin yung pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga kaluluwa. At ito nga ay malaking modus ito. Malaking modus. Naisip ko nga, hindi lang ito nangyayari doon sa yung pagpunta ng tao sa mga medium. Kasi ang mas malaki pa doon na modus o pinagkakakitaan nila, yung mga pelikula. Diba? Kasi gagawa yung mga tao ng mga pelikula tungkol sa mga multo, tungkol sa daigdig ng mga espiritu. Halimbawa na lang yan, yung sumikat na pelikula noon, sunod-sunod yun eh. Yung, salatala. Yung Conjuring, di ba? Tung ano yun eh, tungkol sa multo, di ba? Doon sila mas malaking So yung modus na ito, hindi lang ito sa kumbaga, pakikipag-usap sa kaluluwa sa pamagitan ng medium, pati pelikula, lalo na, mas malaking kinikita nila doon, pelikula. Papakita lang nila yung daigdig ng mga, kung ano-ano na nga lumalabas na na kwento eh. Kung ano-ano lang naisip ng tao. Kung ano-ano na lang yung naisip ng tao. So simula ng lahat ng ito, yung nga doon sa pag-aaral ni Ahmad Izzuddin, may nga nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. So sabi niya, Araftu mundu aktarin min ashari sanawat takriban rajulan yaz'umu annahu yastakhdimal jin fi umurin salihah fi khidmatil insan. So meron daw siya nakilala na lalaki. 10 taon na niyang kilala. Na ginagamit daw niya yung mga jin para sa mga mabubuting bagay, para sa paglilingkod sa mga tao. Pero yun nga, kahit ito merong babala dito eh. Kasi ang mga mananampalatayang jin, ay matutuwid na mga jin. Kasi pwede namang merong mananampalatayang jin na hindi matuwid. Kasi pwede mangyari yun eh. Na sasapi din sila. Pwede mangyari yun eh. Pero kapag nagrukya, umaalis na lang yun sila. Kapag pinaalalahanan sila tungkol kay Allah, umaalis sila. Pero mga shayatin, yun yung mga talagang nanlalaban. Nirurukyahan yung sinapian pero nanlalaban. Kumbaga ayaw umalis. Pero kung halimbawa mananampalataya, maring may ganun pa rin eh. Yung ngayon halimbawa nung yung ilang mga kaso ng sinasapian, nagpapakilala yung jin na mananampalataya siya. Yun nga lang napinsala siya. Kaya niya ginagawa yun. Pero pag nagrukya, umaalis din naman sila. So meron ding posibilidad na mananampalataya pero hindi matuwid. Kumbaga lumalabag siya dito. Pero ito nga, yung mga matutuwid na mga jin, lumalayo sila sa mga tao eh. Kaya itong mga ganito, na kunwari, naglilingkod sila sa mga tao, kaduda-duda ito eh. Kaduda-duda ito. At mas mainam na lalayuan ito ng tao. Baka may jin magpapakita sa atin, huwag na natin i-entertain yun. Sabihin ng jin, di ba? Rashid, jin ako. Tutulungan kita na makatulong sa kapwa mo tao. Alam ko mabuti kang tao. Tutulungan kita manggamot. Ang sabi mo, oo, hindi. Susunod, susuway. Ano ba? Ano pa yung isa? Pwede pero depende. Hindi na, wala nang gano'n sagot. Sabi nyo, ayoko. Gano'n na lang, ayoko. Sabihin nyo lang, ayaw nyo. Kasi nga, ito eh. Katulad ng paulit-ulit natin nababanggit. Si Sulaiman alihis salam ay nagdua na magkaroon siya ng kaharian na hindi makakamit ninuman. Kasama sa kanyang kaharian o paghahari, yung pag-uutos sa mga jin. So walang makakagawa nung ginawa niya. Katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ginapos niya yung jin, di ba? Pero pinalaya niya. Kasi ayaw niya na kompetensyahin si Sulaiman alihis salam doon sa kanyang dua. Sabi nga niya, di ba, sa hadith,
Gusto niya sanang makita ng mga sahaba yung jinn na ginapos niya sa poste ng masjid. Pero pinalaya na niya para, kumbaga, hindi niya makokompetensya si Sulaiman alayhis salam. Ito nga, itong, kumbaga, ano na ito, itong tao na ito, sasabi niya, meron siyang mga jinn na ginagamit, pero sa kabutihan niya lang sila inuutusan. Sa kabutihan niya lang sila inuutusan sa paglilingkod sa mga tao. Yung nga, kabilang doon, panggagamot, paghahanap ng mga nawawala, o pagtulong sa mga pagsaklolo sa mga nanganganibang buhay. So, isipin nyo na lang kung halimbawa magiging normal ito. Hindi na magiging normal yung tao. Para nang meron ng superhero. Kaya nga, kasabay nung pag-iral ng mga superhero, di ba fiction lang naman yun, merong paradox. Tawag nila doon yung superhero paradox. Kung taliwasan, kabalintunaan. Kasi kung merong superhero, kasi ano yan, ang mundo palaging balanse. Kung paniniwala ito ng mga hindi Muslim. Pero maaaring posible rin palaging balanse ang mundo. Kung merong makapangyarihan na masamang tao, merong makapangyarihan na mabuting tao na magtutunggalian sila. Ngayon, kung merong superhero na makapangyarihan, di magkakaroon din ng mga makakatunggali yung superhero na yun na makapangyarihan din. Either kalaban na makapangyarihan o mga sakuna na makapangyarihan din o malakas na hindi niya basta-bastang magagapi. So naroon yung yung paradox. So ibig sabihin hindi rin, kumbaga, kung magkakaroon ng ganito ng mga pakikipagtulungan ng jinn, tapos matutulungan nila yung mga tao sa iba't ibang mga bagay. So, ibig sabihin meron ding kahihinatnan nito na hindi mabuti. At pangalawang paradox doon, paano yung hindi nila matutulungan? 'Di ba magiging unfair? 'Di ba? Magiging unfair. Yung nga yung ano na ito usapin nito ng mga wala nang maisip. Yung mga pilosopo. Si minsan nagbabasa-basa ako nun Nagbabasa-basa ako nun. Si Superman. Andiyan si Superman, 'di ba? Na tumutulong sa mga tao. Na yung mga tao, tuwing nang merong sakuna, inaasahan nila darating si Superman. Isang beses lang hindi siya dumating, nagalit na sa kanya yung mga tao. Minumura na siya. So, di ba, kabalintunaan din. Kaya yung mga ganitong bagay, hindi natin dapat tinatangkilik. At pangalawa, maaaring magkakaroon ng paglabag sa Islam. At itong ang tao na ito na tumatawag daw ng mga jinn para tulungan yung mga tao. Yaz'umu annahu tawassala ila dalika bi tilawatin wadhkarin tawila. Nagagawa niya raw na tawagin yung mga jinn sa pamagitan ng mga pagbasa at mga dikir na mahaba. So meron siyang mga orasyon. At dito nga, makikita natin yun, nagkakatulad yung iba't ibang mga kultura pagdating sa paniniwala nila sa mga lihim na kaalaman o kumbaga supernatural na kapangyarihan. Tingnan nyo na lang sa Naruto. Alam niyo yun? Pag di nyo alam yun, di ba sa Naruto, may ginagawa sila sa kamay nila. At pag ginagawa nila yon, meron silang dua. At sa mga dua na yon, tinatawag din ng mga espiritu. Ibig sabihin, mangyayari yung kapangyarihan nila sa pamagitan ng espiritu. Sa pamagitan ng jinn. Doon naman sa Ghost Fighter, di ba? Yung jinn mismo, yung kalaban nila. Ganon. O kumbaga, may mga tao doon, pero yung ginagamit nilang kapangyarihan, di ba, si Eugene, si Alfred, tao naman sila. Yung ginagamit nilang kapangyarihan din na nanggaling doon sa mga hindi tao, doon sa mga demonyo. Tapos bandang huli, si Eugene pala, yung kanununuan niya, si Ryzen, demonyo pala. Kaya siya talaga malakas at makapangyarihan. Bandang huli, mas malakas pa pala siya kay Taguro. At si Taguro, mababang uri lang pala ng halimaw. May mas matitindi pa pala sa kanya.
nagkakatulad. So itong mga dua o dikir na binabanggit niya, so hindi talaga na iba sa ano eh. Sa kumbaga nagkakatulad-tulad na maaring mapaniwalaan natin mula rito na pare-pareho yung mga jinn na na-encounter ng iba't ibang mga tao. Muslim, Buddhist, at ito yung pinapagawa sa kanila. Magdikir kayo. Tingnan nyo nila yung mga Buddhist. Kaya gusto ko rin manood ng mga horror nga na nabanggit ko nakaraan. Yung mga horror na hindi Pilipino. Yung mga Pilipino na horror, corny. Pero pag yung Indonesian, pag yung Pilipino kasi gumawa ng pelikula, alam mo na yung mangyayari eh. Yung mga Indonesian, Thai. Kasi makita mo yung kultura nila eh. Yung religion nila makita mo. Pinoportray talaga nila. Kita mo doon, may mga dikir sila. Yung, andyan na yung yung merong multo sa Thailand. Babae raw na namatay sa panganganak. So, minumulto niya yung asawa niya. So, yung ginawa nila yung asawa, nilagay nila sa gitna nila, tapos pinaligiran nila nung tali. Ginawa nga nila ng templo yun, yung babae na yun, na nagmumulto. Para hindi magmulto, tapos nag-aalay sila doon. Para hindi magalit. Tapos minsan daw, naririnig daw nila na umiiyak kapag yung mga oras ng Maghrib. Tapos pagka ganong oras na, nagsasara daw sila ng pinto. Eh di ba parang yung hadith? Di ba kapag Maghrib, pauwi na yung mga bata. Tapos sara na yung mga bintana, pinto. Tapos patay na yung apoy kasi lumalabas yung syaitan. Eh posibleng may bakas din ng turo ng mga propeta. Yung nga lang sa kanila na iba. At ito nga yung mga dikir na ito. Bari may iba pa siyang ritual ginagawa dito eh. Di ba? Katulad ng ginagawa ng mga salamangkero. Magkakatay. At iba't iba pang mga gawain. Magdodrawing ng mga hugis. Di ba yung pag may mapanood kayo mga anime, bago lumabas yung kapangyarihan, may dinodrawing pa yon. Star, bilog, yan, ganun na ganun, sa katulad ng ginagawa nila. Kaya makikita ninyo kahit sa mga Muslim, yung mga anting-anting na ginagawa ng mga Muslim, ganun din, may mga hugis-hugis eh. May mga hugis-hugis. Ang pinagkaiba lang, yung mga anting-anting na ginagawa ng mga Muslim, nilalagyan nila ng mga aya ng Quran. Pero nandun pa rin yung mga basic na hugis. Merong tatsulok, merong bilog, merong star. Ganon. So hindi ginagawa niya para matawag niya yung mga jinn. Kadafi hazaman ng tawilan. So matagal niya na raw ito na ginagawa. Kahit mga albularyo natin dito, di ba nag-oorasyon yun eh. Yun nga, yung kahit manghihilot lang yun yung albularyo na yun, yung hindi siya yung tipong mangkukulam. May mga orasyon din siya na ginagawa. Yung nga lolo ko na na albularyo, sa lolo Pabling Palayaw niya kasi Pablito yung yung pagka ganun nga mga oras ng paglubog ng araw, na yun, pupunta na sa isang sulok. Tapos dun mag-oorasyon na siya. Mag-oorasyon. Tapos yung nakwento ko na doon nung nakaraan, meron kaming trabaho sa Las Piñas, job site namin. May mga kababalaghan, kahit ako nararamdaman ko may kababalaghan eh. Minsan gabi may naririnig akong parang tumatalon. Kasi di ba pag hinukay mo yung pundasyon, minsan magkakatubig yun eh. May maingay doon pa, may tumatalon, tapos may lumalangoy. Eh wala naman palaka doon kasi syudad na yun eh. Walang palaka doon. Sabi niya, duwende yun. Nagsiswimming. Tapos ilugulo yung mga trabaho namin. Tapos yung isang kasama namin, kamag-anak din namin yun eh. Talaga, sinapian daw ng kapre. Kasi may tinamaan daw kami na na ewan ko paanong kapre kasi naghukay kami nun eh. Tapos yung gabi na yun, narinig ko talaga siya. Parang kabayo. Ganun siya. Tapos, kasi tunog kabayo yung paghinga niya, ganun. Tapos, kinaumagahan, di nga kami nakatulog nun eh. Usap-usap kami. Hindi niya maalala talaga yung nangyari. Eh ako naman, palabiro talaga ako. Sabi ko, wag mong seryosohin yan, sinapian ka lang ng red horse. Kaya ganun. Pero yung lolo kong albularyo, sineryoso niya. Kaya ginawa niya. Halika, sama ka sa akin. Mamili tayo sa palengke ng yun na, namili kami. Insenso, kandila. Tapos bumili ng tanduay.
tanduay tsaka ano, yung ano ba yun, liempo yata yung binili namin. Sabi ko, Lo, para saan ba yung ano, yung tanduay? Sabi niya, iaalay daw sa ano. Nandun nga rin ako nung nag-aalay. Nag-aalay siya, nandun ako, sinama niya ako. Doon lang din sa isang sulok nung ginagawa namin bahay. Sabi niya, mga kaibigan, hindi kami kalaban, nagtatrabaho lang kami dito. Ito para makita nyo na hindi masama yung hangarin namin, may dala kaming pagkain, alak. Kumain kayo to binom. Magkaibigan tayo Hindi ko talaga makalimutan yun, yung ano na yun. Natatawa lang ako pero nakakaawa din talaga yung kupar Namatay yun, di pa ako Muslim. Si Lolo Pabling. Namatay siya na. Yung panlilin lang talaga niya, maraming paraan na nililin lang ni Satanas yung mga tao. Lalo na ngayon, may Facebook. May internet, may pelikula. Yung sa malaking epekto ng mga pelikula nga Kaya hindi maganda yung hinahayaan mo yung mga bata manood ng mga fairy tale. Kasi karamihan doon mga kwento doon, mga pangkupar naman na mga multo, mga diwata. Walang matututunan yung mga bata. Hindi na mautusan. Pinapansin ko kasi, sabi, di ba nanonood kay kwentong pambata, yung bata doon masunurin, bakit kayo? Hindi kayo nagiging masunurin. Wala kasi, nanonood yung bata, nililibang niya lang naman yung sarili niya hindi para matuto ng aral wag na lang panoorin nung ganun ma-addict pa yung bata sa ganun panonood. Kayo nung pinapanood nyo? Bakit ba pinapanood nyo? Baka nakababad kayo sa TikTok. Yung TikTok kasi kaya hindi ko alam yung yung TikTok na yung tindahan. Kasi iniiwasan ko talaga yan mula nung una pang panahon yung TikTok. Kasi di ba yung dati wala pang tindahan, wala pang TikTok shop. Basta pag binuksan mo yun puro kagaguhan Di ba? Puro bang kumikembot. Tapos yung mga challenge nila, yung nauso pa nga yun Yung yung pag nanakawan yung 7-Eleven, yung challenge yun. Tapos bibidyohan din ng iba yung sarili nila na magnanakaw. Tapos yung iba, pag nakawan yung eskwelahan, marami rin yung diyan ginaya ni Ahmad Javier yung yung Patiha challenge niya. Kasi sa mga TikTok na uso yung mga ganun challenge. Iniwasan ko talaga yung TikTok. Ngayon lang talaga ako nag-TikTok, in order ko yung yung ilaw. Ngayon lang. Sumikat pa naman yung TikTok nung pandemic. Kasi walang paglilibangan yung mga tao. Tapos yung mga Muslim, nag-TikTok na rin. May makikita mga content doon. Si si brother to, yung taga Pangasinan na. Ito, taga Tarlac to Masayaw-sayaw na din, mga ganun-ganun Maraming mas laganap ngayon yung pagkaligaw. Kaya si Dajjal, naniniwala ako pag dumating si Dajjal, social media din gagamitin niyang matindi Kaya maari yung kahulugan, ngayon ko lang naisip maaring kahulugan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sinabi niya na yung kabilang sa pagpapakalayo sa Dajjal, yung tumira sa bundok. Huwag ka nang mag-signal Huwag ka nang mag-internet o bawasan mo yung gamit mo ng internet. Kasi kaka-internet mo, mas darating sa iyo yung impluensya ng Dajjal na Antikristo. So maaaring magiging ganun na rin yung kahulugan. So yan sabi, yung mga dikir tsaka mga orasyon, at matagal na niya raw itong idagawa. Dallahu alayha ba'da man yaz'amu annahu ma'rifatun bihadal ilm. So, yung daw, itinuro ito sa kanya ng mga nauna sa kanya na meron daw kaalaman sa mga bagay na ito ng mga nalilingid. Ja'an al-wasid data yawmin yuballiguli da'wati fulanin wa fulana minal jin. So minsan daw itong tao na ito ay nagkukwento kay Izzuddin yung meron siyang kausap na mga jin at tinuutusan niya yung mga jin. So meron daw pumunta sa kanya minsan na isang medium na sabi ng medium na ito,
iniimbitahan daw siya ng isang lalaki at isang babaeng jin. Hindi natin lang mag-asawa ba ito o ano, magjowa o ano pa man. Sa lalaki at babaeng jin, iniimbitahan daw siya. Li hadithin so meron daw silang mahalagang pag-uusapan. Li fihi sya'nun adim. Meron daw siya malaking pakikinabangan sa pag-uusap nila na ito. Fadhahabtu fil maw'idil muhaddad, at tumungo na siya dun sa kanilang tagpuan. Mutawakkilan alallah. Sa itong tao nito na kumbaga merong ugnayan sa mga jin. So ito yung simula nung kumbaga yung paano siya nagkaroon ng ugnayan sa mga jin. So nagsimula siya na nananalig kay Allah na walang masamang mangyayari sa kanya. Pero nga, hindi siya lumayo eh. Pinagpatuloy niya yung pakikipag-ugnayan sa mga jin. Kaya nga ngayon, sinasabi ko, kung merong ganitong mangyayari sa inyo, layuan nyo na. Layuan nyo na yung jin. Layuan nyo ng jin. Katulad ng paanong nilalayuan natin yung masamang impluensya. Tao na may masamang impluensya, di ba? Tao na may bisyo. Layuan nyo yung jin, lalo na. Kahit ano pang sasabihin niya sa inyo. Rashid, tutulungan kita manggamot. Rashid, tutulungan kita na mahanap yung mga nawawalang bagay. Parang yung bag mo na may passport at pera. Nakita mo na ba? Saan mo na iwan? Hindi ko alam na naiwan pala sa Rosen. Ba't diadala mo pa yung passport mo? Nagabi ko po kasi yun nung may re-register ako na account. Kaya Iwan mo na sa bahay, mamaya mawala yun. Mahal pa naman yung passport. Kailan expiration nun? na-expire na yun. Expire na yun? Tatapa po kasi kami ginawa ni pa kami. Ba't plano kayong kunin sa Saudi sana nun? Oo. Tas hindi na natuloy, ano? O, tabi mo na rin yun, inshallah. Tabi mo na rin. Ako may mga passport ko dito pa nakatabi kasi ginagamit ko picture rin sa ano eh. Madali lang ang pera yan. Basta Hindi madali, mahaba yung pila din. Kasi marami nag-a-apply. Pareho lang yung mag-a-apply kang bago tsaka renew. Matagal. Ayan, kapag expired na siya, yan, bubutasan yan. Tapos bibigyan ka ng bago. Pero yung sa inyo, hindi nabutasan kasi hindi naman kayo nagpakita sa airport eh. O ano. Pero pag papalitan ng bago, yan. Ito. Bubutasan. Ay lang passport na nga rin ako. Hindi ko na nga na-renew eh. 2015 pa itong huli kong passport na expire eh. 2015 pa. So nga sabi, sama tayo. So nananalig daw siya kay Allah na walang masamang mangyari sa kanya. Farehan bidalik. Pero at the same time, natutuwa daw siya na pinatawag siya ng jin. Li'at tali'a fi hadihi at tajruba ala jadidin. Kasi mararanasan niya daw yung kakaibang experience. Kasi hindi naman lahat ng tao magkakaroon ng ganitong karanasan eh. Kaya dito rin naiengganyo yung mga tao na makipag-ugnayan sa mga jin. Kasi feeling nila, special sila eh. Walang nakakagawa nito, ako lang. Walang nakakagawa nito. Lalo na ikaw, wala ka namang kwentang tao. Tapos gusto mong magkaroon ng bagay na ipagyayabang. May lumapit sa yung jin. Andito ako, jin ako. Kaya kitang tulungan. Sige, ano yun? Anong kailangan mo? Ayun, nadali na siya. Sige nga, dito, itinuloy na yung kwento. So, kayfa badaati al-mukhada'a. Paanong nagsimula yung panlilinlang? So, panlilinlang talaga ito lahat eh. Kasi maaring kahit nga yung yung ginagawa nilang kunwari tulong, di ba? Merong may sakit. Tapos si Rashid, meron na siyang ugnayan, sample lang meron siyang ugnayan sa jin. Tapos sabihin ni Rashid sa jin, kasi hindi ko pala naisip paano kaya yung pangalan ng mga jin? Meron kaya silang mga pangalan talaga? Kasi yung pangalan na, kasi mga demonyo sa exorcist may pangalan eh. So, meron talaga silang pangalan din siguro. Yung jin ni Rashid, tawagin na lang Butchokoy. Sabi, Rashid, anong racket natin ngayon? Tapos sabi ni Rashid, Butchokoy, meron may sakit doon eh. Puntahan natin, pagalingin natin. Di na pagaling, gumaling, di lalo ka ngayon nagtiwala kay Butchokoy. Tapos yung tao, tuwang-tuwa sa'yo, nagpapasalamat sa'yo, binigyan ka ng manok. Manok, wala akong pera manok na lang bibigay ko sa'yo. Tapos isang kaban na palay, kunin mo na.
pasasalamat sa tuwang-tuwa ka ngayon. Pero hindi mo alam, yung nagdulot ng sakit doon, si Butchokoy din. Ano na kumbaga panlilin lang eh. Kaya nililin lang na nila yung mga tao na dito nga. Sabihan nila yung, kung yung tao hindi mahigpit na kumakapit sa akida, kahit Muslim kahit Muslim madadali. Tingnan nyo ngayon yung mga, di ba, yung huli ngayon, yung ilog, yung sapa na pinupuntahan ng mga tao kasi nakagaling daw ng may sakit. Mga Muslim yun, nandun, mga Maranaw pa yung karamihan dun sa Lanao. Kasi hindi nila masyadong naiintindihan yung akida. Kung ganitong bagay, na hindi nyo kailangan ma-master pero familiar kayo, alam nyo may problema, o di lalayuan ninyo inshallah. So nga, min awali asali bil khida o khida, min awali asali bil khida, allati sulikat ma'i, anna tarikat al-istihdar. Ang unang panlilin lang daw na nangyari sa kanya, kasi ito nagtauba din ito itong tao na ito, yung kinakwento ni Ahmad Izzuddin al-Bayanuni. So yung unang panlilin lang daw na nangyari, ay tinuro daw sa kanya yung pagtawag sa mga kaluluwa. So maaring kaluluwa ito ng tao o yung mga espiritu. Yun yung katulad ng nangyayari sa napapanood natin sa mga cartoons o sa mga pelikula. Yun. Yung istihdar daw, ng paraan daw ng ganitong pagtawag ay gagamitan mo rin ng istighfar, tahlil at adhkar. Magsabi ka raw ng astaghfirullah, magsabi ka ng la ilaha illallah at iba pang mga dhikr. Ganun daw sisimulan yung pagtawag sa mga kaluluwa. So ngayon kapag ganito yung nangyayari, isipin mo tama, di ba? Wala namang masama kasi wala namang masamang pinapagawa sa akin eh. Sabi ni Mujahid, di mga ganito raw, sablay. Bakit yung ang turo sa akin ng jin, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, at iba pang mga dhikr. Sinungaling talaga yung si Mujahid. Di ba si Rashid, di ba? Sample lang uli Mga seryoso ka inaantok ka na ikaw kinukulit ko ngayon sabi nung jin, para matawag natin yung mga kaluluwa, etong gawin mo. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullah. O isipin mo, bakit yung jin tinuturuan ako, inutusan ako na gawin ito para makausap yung mga kaluluwa. Samantala si Mujahid, sinungaling talaga yun. Sabi niya, masama daw papagawa sa akin ng jin, magkakatay daw ng manok. Wala naman pinapakatay sa akin ng manok. Pinapagawa lang ng jin, dikir. O yan dyan na nagsisimula. Diyan na nagsisimula yung panlilin lang. Mimma yaj'alul insanu liawwali wahlatin yadunnu annahu yatahaddathu ma'a arwahil alawiyah sadika tahira. So dito sa kanyang ginagawa na ito, so bukod dun sa mararamdaman niya na tama yung kanyang ginagawa, so akala niya yung mga kaluluwa o mga espiritu na matatawag niya, mga dalisay na mga espiritu na kabutihan lang ang dulot. Pero hindi, pwedeng demonyo talaga yun nagtapos siya magdikir. Kaya yung mga Sufi, malapit talaga sila sa sa karunungang itim. Kasi yun yung layunin nila sa pagpapakalalim sa mga yun yung karunungang itim. Yung mga pagdidikir nila ng napakatagal. Tinatawag nila yung kaluluwa kahit yung mga kaluluwa ng yung mga ninuno nila, tinatawag na nila o dinadasalan nila. So akalain nila mabuti yung natawag nila. Pero demonyo pala na nag-anyo lang na nasa mabuting anyo. Diba yan, yung demonyo. Magpapakita sa anyo ng magandang babae na maputi tapos maliwanag. Yun yung typical na imahe ng diwata na pinapakita sa mga pelikula, di ba? Wala ka naman nakitang gumanap sa pelikula na diwata na pangit. Puro magagandang babae yung yung pinapakita nila. Isa lang yung pangit na diwatang kilala ko Pero lahat maganda yung anyo. Lahat maganda yung anyo. O dalawa pala. Dalawa silang diwata na pangit. Pero puro magaganda. Puro magaganda. Puro magaganda yung mga diwata. So yun na. So dito, nagsisimula na yung
panlilin lang. Sa tutuloy natin iba pang mga detalye. Kasi ito, ano na ito eh. Nakakatakot na itong mga pangyayari. Kasi ultimo kapangyarihan ni Allah. Kumbaga, unti-unti, ginagaya na nung jinn eh. Hanggang sa mapaniwala siya ng mapaniwala, mabuyo siya ng mabuyo. Parang bisyo. Di ba simulan mo yung bisyo, halimbawa sugal. Kasi yung sugal ngayon, lalo yung sugal ngayon, nadali na lang tumaya ng sugal, GCash. GCash. Scatter. Oo, di ba? Yung scatter. Kaya dyan sa baba, kay yung talyer dyan, sabi ko, sir, pwede ba GCash bayad? Hindi, ba? Ayoko GCash, gusto ko cash. Bakit? Isusugal ka ba? hindi na siya umimik. Siguro iniiwasan niya magka-GCash kasi baka nabubuyo siya na magsugal. Dali na lang. Tapos papatikimin, sinasadya nila daw yun eh. Kasi sindikato yung mga yan eh. Yung mga nagpapasugal na yun, sindikato yan. Papatamain ka nila ng isang beses, dalawang beses, hanggang sa doble ng doble na yung tinataya mo. Tapos wala na. Nakaprogram kasi yan. Nakaprogram yun. Scam. Scam talaga yun. Hindi yun yung sugal na random. Sa una lang masaya. Sa una. Sa wala ng 10 mil, wala na. Gusto yung Pinusta mo 10 million, wala na, hindi ka na nananalo. Gusto mong bumawi talaga. 20 million, wala na. Magpakamatay ka na lang. Sa totoo natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.